Sa nalalapit na hinaharap, ang pagbabago ng klima, pagkakalbo ng kagubatan, at digmaang nuklear ay nagdulot ng napakaraming pinsala sa mundo at unti-unting babagsak ang karamihan sa mga lungsod sa buong mundo. May kakulangan sa kuryente at pagkain, idagdag pa ang panganib na kakulangan sa oxygen. Sa taong 2067, ang ilang natitirang lungsod na nasa Australia, na patuloy na lumalaban, salamat sa synthetic na oxygen. Gayunpaman, ang oxygen na ito ay marumi at naging sanhi upang magkasakit ang mga tao ng bagay na kilala bilang ang sakit. Si Ethan White at ang matalik na kaibigan niyang si Jude ay ginagawa ang kanilang trabaho bilang mga utility worker upang mapanatiling matatag ang neutral reactor at maibalik ang kuryente sa lungsod. Pagkatapos ng araw ng trabaho, iniskan sila ng kanilang amo upang matiyak na malusog pa rin ang lahat. Sinabi ng isa sa mga manggagawa na hindi siya makakapasok sa susunod na araw, kaya kinuha ni Ethan ang kanyang shift para makakuha ng karagdagang oxygen credits. Gayunpaman, pinatalsik pa rin ng amo ang kawawang manggagawa. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Ethan ang nagpoprotesta na nagsasalita tungkol sa oxygen na hindi isang pribilehiyo at kung paano sila dapat magsakripisyo para sa mga susunod na henerasyon. Habang hindi siya pinapansin ng mga dumaraan, si Ethan ay kinumpronta ng tinanggal na manggagawa, na desperado sa trabaho dahil ang mga anak niya ay may sakit. Nagkaroon sila ng pagtatalo, naputol lamang ito nang biglang masunog ang nagpoprotesta. Nang maglaon sa bahay, nakita ni Ethan sa balita na ginawa iyon ng nagpoprotesta upang gunitain ang pagkamatay ng huling nabubuhay na halaman. Binanggit din sa ulat ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay dahil sa sakit at nangako ang Crony Corp, ang kumpanya na gumagawa ng oxygen, na hahanap sila ng solusyon. Gayunpaman, ang mga tao ay patuloy na naghihimagsik dahil natatakot sila na ang sangkatauhan ay mauubos sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang reporter tungkol sa namatay na pinunong siyentipiko sa Crony Corp, na ama ni Ethan na si Richard, at naging dahilan ito upang patayin niya ang TV. Sa sandaling iyon, dumating ang asawa ni Ethan na si Zandy at niregaluhan niya ito ng bagong oxygen mask. Habang nagbibiruan sila, biglang sumuka ng dugo si Zandy dahil may sakit siya, pero tiniyak ni Zandy kay Ethan na ayos lang siya. Maya-maya, ipinatawag si Ethan sa opisina ng Crony Corp at sinamahan siya ni Jude. Hinihintay sila ni Regina, ang Chief Technology Officer ng kumpanya, na nagsabing matutulungan sila ni Ethan na iligtas ang sangkatauhan bago sila dinala sa lab. Lumalabas na gumawa sila ng time machine na tinatawag na Chronicle na inimbento ni Richard 20 taon na ang nakalilipas. Sinubukan nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng orasan sa loob ng ilang minuto, ngunit nagpadala din sila ng radio wave at nakatanggap ng tugon mula sa 400 taon sa hinaharap na may mga salitang, ipadala si Ethan White. Naniniwala si Regina na ang mga tao mula sa hinaharap ay nakahanap ng lunas para sa sakit at ibibigay lamang ito kay Ethan. Hindi alam ng team kung paano ibabalik si Ethan, kaya kailangan niyang hanapin ang mga taong nagpadala ng mensahe para makabalik. Pagkatapos ng meeting, pumunta si Ethan sa bar kasama si Jude para pag-isipan ang kahilingan ni Regina. Ayaw iwan ni Ethan si Zandy, ngunit sinabi ni Jude na ang pananatili ay nangangahulugan ng pagkamatay ni Zandy, habang ang pagpunta ay maaaring mga hulugan ng pagliligtas sa kanya sa mga darating na taon. Nang subukan ni Jude na hikayatin si Richard, ipinaalala ni Ethan sa kanya na nawala ang kanyang ama matapos iwan ang kanyang 8 taong gulang na anak na walang anumang paliwanag kundi isang sulat na pagpapatiwakal at isang kakaibang aparato sa kanyang pulso. Iniisip ni Ethan na hindi sana mamamatay ang kanyang ina kung nandoon si Richard, kaya tumanggi siyang gawin ang parehong bagay kay Zandy. Gayunpaman, iniisip ni Jude na upang hindi siya matulad kay Richard, dapat niyang iligtas si Zandy. Pagkaalis ni Jude, naisip ni Ethan ang ika-8 kaarawan niya. Buong araw niyang hinintay ang tatay niya ngunit late dumating si Richard, at niregaluhan siya ng kakaibang box. Ipinasok niya ang maliit na kamay ni Ethan sa loob ng kahon na ito, at sinabi sa kanya na kailangan niyang gumawa ng mahalagang desisyon balang araw, at biglang sumara ang electronic bracelet sa kanyang pulso, na naging sanhi ng pagdurugo nito. Habang umiiyak ang bata sa sakit, sinabi sa kanya ni Richard na ang bracelet ay hindi matatanggal at lumabas ng bahay, hindi pinapansin ang sinabi ng kanyang asawa. Pagkatapos ay hindi na maiwasan ni Ethan na alalahanin ang pagkamatay ng kanyang ina at nagpas siyang umuwi upang sabihin kay Zandy ang tungkol sa plano ng Crony Corp. Ayaw niyang iwan siya, ngunit hiniling ni Zandy na huwag siyang gawing dahilan para maiwasan ang pagliligtas sa sangkatauhan at magkaroon ng pananampalataya.
Binanggit din niya ang lahat ng mga bata sa kanyang klase na namatay at sinabing natatakot siya. Kinagabihan, pumunta si Ethan sa bubong upang panoorin ang lungsod at desperadong sinubukang tanggalin ang bracelet habang inaalala niyang muli ang araw na namatay ang kanyang ina sa lansangan. Noong araw na iyon ay natagpuan siya ni Jude at ibinahagi sa kanya ang kanyang oxygen mask. Sa kasalukuyan, sumisigaw si Ethan habang gumagawa ng mahirap na desisyon. Kinaumagahan, nag-iwan si Ethan ng metal na bulaklak para kay Xandy na may pangakong babalik siya, hindi niya alam na gising ito at umiiyak. Nang makarating siya sa opisina ng Crony Corp, nakipagkasundo siya kay Regina. Aalis siya ngunit dapat na makuha ni Xandy ang unang dosis ng panlunas. Pumayag si Regina at agad silang pumunta sa lab, kung saan ipinaliwanag ng mga siyentipiko kay Ethan kung paano gamitin ang espesyal na suit at maliit na pocket computer na tinatawag na Archie. Dumating din si Jude upang ipakita ang kanyang suporta, na nangangakong babantayan si Xandy. Sa sandaling handa na siya, pumasok si Ethan sa makina at bumalot ang kuryente sa kanyang katawan hanggang sa bumuga ang makina ng enerhiya na nagdala kay Ethan sa hinaharap. Bumukas ang isang butas sa kalangitan at mabilis na bumagsak si Ethan hanggang sa mapunta siya sa gitna ng kagubatan at agad na nahimatay. Nang magising si Ethan, napansin niyang nasusunog ang kanyang suit at agad itong hinubad, gumapang palayo bago ito sumabog. Pagkatapos, ang katawan ni Ethan ay kinailangang maglaan ng ilang sandali upang masanay sa sikat ng araw at sa malinis na oxygen na nagpapahintulot sa mga pananim na tumutubo sa buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghanga sa kalikasan, ginamit ni Ethan si Archie upang tingnan ang kanyang lokasyon, ngunit hindi makakonekta si Archie sa anumang satellite. Humantong siya sa pagpapakawala ng magnet sa lupa, na nagpahintulot kay Archie na maramdaman ang mga kalapit na istruktura at ginabayan siya ni Archie sa pinakamalapit na pasilidad. Sa pasukan, nagulat si Ethan nang makita ang isang kalansay na may butas sa bungo, ngunit ang mas nakakagulat ay nang makita ang suot ng kalansay na may pangalan niya. Nakakita rin siya ng kinalawang na Archie sa ilalim ng mga dahon at ang bracelet mula kay Richard sa pulso ng kalansay, bagamat may berdeng ilaw ang isang ito. Nangangahulugan ito na siya ay namatay sa misyong ito na ikinatakot niya. Sa sandaling huminahon siya, sinubukan niyang buksan ang pintuan ng pasilidad ngunit walang nangyari, kaya sa halip ay hiniling niya sa kinakalawang na Archie na i-play ang huling recording. Ang makina ay nag-play ng boses na nagsasabing, mas mabuti ito dahil sa gayon ay wala nang magdurusa pa, pagkatapos ay may dalawang boses na nagtatalo na sinundan ng putok ng baril. Sa sandaling iyon, ang baterya ay naubos at ang kinakalawang na si Archie ay nag-shutdown. Pagkatapos ay napansin niya ang isang wire na nakabalot sa kinalawang na Archie, kaya kinuha ni Ethan ang ilang wire mula sa kanyang suit at ibinalot ito sa dala niyang Archie, na nagpahintulot sa kanya na sa wakas ay makasagap ng signal. Sinundan ni Ethan ang signal sa kagubatan at nakahanap ng dalawang oxygen dispenser, ngunit wala ni isang tao. Kinagabihan, nagsiga ng apoy si Ethan sa tulong ni Archie, bagamat medyo natagalan siya. Nakahanap din siya ng ilang berry na hindi matukoy ni Archie, kaya kumain ng isa si Ethan at itinapon ang mga ito dahil ang sama ng lasa nito. Sumunod, hiniling ni Ethan kay Archie na gamitin ang mga konstelasyon upang kumpirmahin na ang taon ngayon ay 2474, na nagpaalala sa kanya kung paano sila dating tumitingin ng kanyang ama sa mga bituin ng magkasama. Gayunpaman, biglang naputol ang mga alaala nang magsimulang makaramdam ng sakit si Richard, sumusuka, at naghahalucinate habang ang bagyo ay tumama sa lugar. Nakita ni Ethan ang bola ng liwanag na bumagsak malapit sa kanya at habang lumalala ang kanyang halusinasyon, napansin niya ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa kanya upang saksakin siya sa dibdib. Nawalan ng malay si Ethan, at pagkaraan ng ilang sandali, nagising siya para lang matuklasan na ang misteryosong lalaki ay si Jude, na tinurukan siya ng gamot upang gamutin ang lason na nakuha niya mula sa berry. Kinaumagahan, ipinaliwanag ni Jude na sinusubaybayan ng Crony Corp ang mga vitals ni Ethan at napansin nilang mamamatay na siya, kaya ginamit nila ang natitirang power ng Chronicle para ipadala si Jude at tulungan siya. Ipinakita ni Ethan kay Jude ang kalansay, ngunit ayaw isipin ni Jude na posibleng si Ethan yun. Pagkatapos, ginamit nila si Archie para patuloy na subaybayan ang signal at sa huli, nakahanap sila ng isa pang pasilidad, na nag-scan sa mata ni Ethan at agad na nagbukas ang pinto. Napakadilim sa loob maliban sa kumikinang na screen na may pangalan ni Ethan. Nang pindutin niya ang enter, ang bracelet sa kanyang pulso ay nag-activate at nag-extract ng dugo para pag-aralan ang kanyang DNA dahil sa pag-aakalang inaatake sila, inilabas ni Jude ang dala niyang baril.
Biglang naging berde ang ilaw sa bracelet, at ngayong nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Ethan, binuksan ng computer ang mga ilaw. Nagulat ang dalawa nang matuklasan na sila ay nasa lab ng Crony Corp, at inanunsyo ng computer na magbubukas ang portal sa loob ng 4 na oras. Gumaan ang loob ni Jude ngunit nag-aalala si Ethan dahil berde ang bracelet niya tulad ng sa kalansay. Sumunod, sinuri ni Ethan ang log ng computer at nakahanap ng holographic recording ni Richard mula noong nagtatrabaho siya para sa Crony Corp. Ipinaliwanag ni Richard na inilibing nila ang monitoring station na magpapadala ng data mula sa hinaharap kapag ang hangin ay naging maayos na ulit. Sa sumunod na entry, naghanda ang koponan na makatanggap ng tugon mula sa 2474, ngunit nakatanggap lamang sila ng mga salitang, "Ipadala si Ethan White." Tinanong ni Regina kung maaari nilang ipadala ang bagay ngayon, ngunit ipinahiwatig ng report na may problema sa kuryente ng 2474. Biglang nag-off ang sistema ng lab at inalerto si Ethan ng computer tungkol sa isyu ng nuclear core power. Inutusan ni Ethan si Archie na magsagawa ng diagnosis at natuklasan nilang sira ang power feed, ibig sabihin, hindi na sila makakabalik sa 2067. Binalaan din sila ng computer na kung hindi nila maayos ang issue bago matapos ang countdown, magkakaroon ng pagsabog ng nuclear. Nagmadali si Jude na maghanap ng tools, ngunit si Ethan ay natigil sa pag-iisip ng mga pahiwatig ng kanilang natutunan. Alam ng Crony Corp ang tungkol sa pagkawala ng kuryente dahil matagal na nilang natanggap ang mensahe bago siya tinawagan at ang mensaheng iyon ay itinakda mula rito. Ibig sabihin ay naayos na nila ang lugar na ito at nakahanap ng lunas. Nagtataka siya kung bakit hindi sinabi sa kanila ng Crony Corp ang tungkol sa pagkawala ng kuryente at ipinadala si Jude sa halip na isang medic, ngunit sinabi ni Jude na siya lang ang nagboluntaryo. Pagkatapos ay iginiit ni Jude na dapat nilang gawin ang pag-aayos, ngunit nais ni Ethan na suriin muna ang kanilang sitwasyon, na halos naging sanhi ng pagiging agresibo ni Jude. Habang umaatras si Ethan, huminahon si Jude at hiniling sa kanya na pansinin kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kaya pumayag si Ethan na pumunta sa access tunnel para ayusin ito sa kasunduang hahanapin nila ang nagpadala ng mensahe pagkatapos nito. Ang dalawa ay dumaan sa kagubatan at tumungo sa lungsod, para lang matagpuan itong ganap na nawasak at natatakpan ng mga halaman. Habang sinusuri nila ang lugar, nakakita sila ng maraming kalansay, at napagtanto ni Ethan na walang nakaligtas mula sa panahong pinanggalingan niya. Tila naghintay lamang ang mundo na mamatay ang mga tao at pagkatapos ay muling inayos ang sarili nito. Dahil sa pag-aalala, pumunta sila sa paaralan ni Zandy at nakita ang mga kalansay ng estudyante, ibig sabihin ay namatay sila doon mismo sa silid-aralan. Kung walang sinumang tao sa paligid ang naglibing sa mga katawan, hindi maiwasan ni Ethan na ipagpalagay na mabibigo sila sa misyon. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isa pang kalansay, at kay Zandy iyon, na nasa kamay pa rin ang metal na bulaklak. Habang nangingibabaw sa kanyang isipan ang kalungkutan, naalala ni Ethan ang gabing tinawagan sila ni Richard upang makipagkita sa isang lugar, ngunit sinundan sila ng estranghero na pumatay sa kanyang ina at nagnakaw ng oxygen mask ni Ethan. Hindi nagpakita si Richard, ngunit natagpuan ni Jude si Ethan at iniligtas siya. Dahil sa alaala na iyon, nagkaroon ng panic attack si Ethan, ngunit tinulungan siya ni Jude na kumalma. Umiiyak at nagsisisi si Ethan na iniwan niya si Zandy ng mag-isa, iniisip pa rin na wala silang mababago sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi ni Jude na mas mabuti na ito dahil wala nang magdurusa pa, na ikinagulat ni Ethan dahil iyon ang mga salitang narinig niya mula sa kinakalawang na Archie. Upang kumpirmahin ito, muling pinatugtog ni Ethan ang recording, at napagtanto niyang natapos ang argumento sa pagbaril sa kanya ni Jude. Sa sandaling iyon ay inilabas ni Jude ang kanyang baril at gustong malaman ni Ethan kung bakit may dala siyang baril samantalang wala siyang dapat labanan dito. Nagsimula ang pagtatalo hanggang sa ipaalala ni Archie sa kanila na 2 oras na lang ang natitira para sa nuclear explosion. Isinama ni Jude si Ethan sa tunnel at napansin nilang nasunog ang nuclear core, kaya kailangan nilang ilipat ang power. Ang kanilang pagtatangka na gawin ito ay agad na nabigo at isinara ng computer ang pinto para sa kaligtasan. Nagawa ni Jude na harangan ito ng metal bar, ngunit nang marinig ni Ethan ang computer na nagsabing ang silid ay nangangailangan ng depressurization ay inalis niya ang bar, at iniwan si Jude sa labas upang iligtas siya. Pagkatapos ay ini-activate ni Ethan ang oxygen purge, na nagpanumbalik ng power ngunit naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Si Jude na desperado ay binasag ang salamin, na nagpanumbalik ng oxygen sa loob para manatiling buhay si Ethan.
Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa lab at nalaman na mayroon lang silang 37 minuto bago ang paglulunsad ng portal. Biglang binuksan ni Ethan ang pinto at nadiskubring papunta ito sa kanyang kalansay na nagpahintulot sa kanya na tanggapin na hindi niya mababago ang kapalaran. Habang pinapalitan ni Ethan ang baterya ng dalawang Archie, inakusahan niya si Jude na nagpaplanong barilin siya. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang huling bagay na nakita ng ibang Ethan sa kinalawang na Archie, at ang recording ay nagpapakita ng pagbabanta ni Jude kay Ethan ng baril at hiniling sa kanya na lumaban. Si Jude ay nanumpa na hindi niya planong barilin si Ethan at nagkaroon ng pagtatalo kung saan si Jude ay nagmungkahi na manatili sila doon, ngunit tumanggi si Ethan na iwanan ang lahat upang mamatay. Sumunod, pinilit ni Ethan na buksan ang isa pang pinto upang hanapin ang utility room, ngunit walang mask doon. Iginiit ni Jude na hindi nila maililigtas ang lahat, ngunit itinulak siya ni Ethan at pumunta sa computer para mag-play ng log na naitala noong ika-8 kaarawan niya. Sinabi ni Richard na nagkamali siya, ngunit ang mensahe ay naputol nang patayin ni Jude ang power. Galit na galit, ikinulong ni Ethan si Jude sa utility room at muling binuksan ang power para tapusin ang panonood sa mensahe. Sinabi ni Richard na ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak at gusto niyang sabihin ito sa kanya, kaya tumawag siya sa bahay at hiniling sa batang Ethan na mamasyal kasama ang kanyang ina upang makipagkita sa kanya. Gayunpaman bago siya makaalis, pumasok sina Regina at Jude sa lab para i-corner siya. Lumalabas na gusto ni Regina na gamitin ang Chronicle upang makapunta sa hinaharap kasama ang mga piling tao at kalimutan ang paghahanap sa lunas, at sinabing ang mga tao ang tunay na virus. Tumanggi si Richard na makipagtulungan at ipinagtapat na prinogram niya ang system kaya si Ethan lang ang makakapag-activate nito sa hinaharap, na naging sanhi upang maglabas ng baril ang galit na si Regina at tinanong ang isa sa mga siyentipiko kung posible bang magpadala ng kahit isang tao para ayusin ang isyu sa kuryente. Nang makumpirma ng scientist na posible ito, binaril ni Regina si Richard. Sa sandaling iyon ay nakaalaya si Jude at sinubukang ihinto ang record ngunit hindi nagtagumpay, kaya lumabas ang iba pang katotohanan na nagpadala si Regina ng tao upang patayin ang ina ni Ethan at inutusan si Jude na maging tagapag-alaga ni Ethan. Si Ethan na tila nawasak ay hinarap si Jude, sinigawan siya para sa paggamit sa kanya simula pa noong una at muling nagkaroon ng pagtatalo kung paano magpapatuloy. Sinimulan ni Ethan ang paghila ng mga cable upang subukang pigilan ang Chronicle, kaya inatake siya ni Jude, itinulak siya sa pader habang nagmamakaawa sa kanya na lumaban. Dahil tumanggi si Ethan, inilabas ni Jude ang kanyang baril at tinutukan ang ulo ni Ethan, ngunit hindi pa rin lumalaban si Ethan, sinabing naniniwala siya sa kanyang kapatid. Nang makita si Ethan sa ganoong kalagayan ay naalala niya si Jude noong gabing nagkita sila at nakaramdam siya ng konsensya, kaya humingi siya ng tawad kay Ethan at pagkatapos ay winakasan ang sariling buhay. Sa kasalukuyan ay inihanda ni Regina ang mga piling tao para sa kanilang pagtakas, at inutusan niya ang isang bantay na patayin si Ethan sa sandaling dumating sila sa hinaharap. Bumalik kay Ethan, nagkaroon siya ng breakdown at inabot niya ang kamay ni Jude, naputol lamang ito nang mag-react ang computer sa ping na ipinadala ng team ni Regina. Sa wakas ay napagtanto niya na ang tao sa lab na gumagawa ng lahat ng mga bagay ay walang iba kundi siya, kaya isinulat niya ang mensaheng, ipadala si Ethan White, na may naiisip na plano. Sa kasalukuyan, hinihintay ni Regina na umabot sa 0 ang countdown, ngunit sa halip na magbukas ang portal, ang Chronicle ay nagsara. Sa loob ng makina, nakakita sila ng regalo mula kay Ethan na kinabibilangan ng bungkos ng mga halaman, lata, at video ng pagpatay kay Richard. Sa hinaharap, sinira ni Ethan ang Chronicle kaya wala nang makakagamit nito muli. Di nagtagal, ipinakita sa balita ang pag-aresto kay Regina at kung paano nagtutulungan ang mga siyentipiko sa mga halaman upang simulan ang pagsasaayos ng kapaligiran. Dinala ng empleyado ng Chronicorp ang lata kay Zandy dahil nakalagay ang pangalan nito, at nang buksan niya ito, umiiyak siya nang makakita siya ng totoong bulaklak. Sa hinaharap, ibinaon ni Ethan ang katawan ni Jude sa tabi ng ilog at iniwan ang metal na bulaklak sa libingan. Bigla siyang nakakita ng paru-paro sa malapit, at nang maalala niya ang turo sa kanya ng kanyang ama na ang lahat ng bagay sa universo ay konektado sa paglipas ng oras, si Ethan ay nagmamadaling bumalik sa pasilidad at natuklasan na ang kalansay niya ay nawala. Tuwang-tuwa sa mga posibleng pagbabago, tumakbo si Ethan sa kagubatan upang tingnan muli ang lungsod, at sa pagkakataong ito ay natuklasan niyang nakaligtas ang sangkatauhan at nakabuo ng mga gusaling ligtas na nakikisama sa kalikasan. Dito na nagtatapos ang ating kwento.
Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.